Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan kong Wena. Nagtatrabaho sa isang beauty product hanggang ngayon. Doon ko po naranasan ang hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. May naging customer kami na Indiano. Hindi ko na lang po siya papangalanan. Naging customer namin siya mula nang magustuhan niya ang beauty product namin. Itinitinda niya rin po. Sabi niya binata raw siya. Tapos nagpapahaging-haging na siya sa akin na gusto niya ako. Maganda raw ako, mabait, sexy, at kung ano-ano pang papuri. Dumating sa punto na nagbibigay na rin siya ng kung ano-ano kagaya ng pagkain, bulaklak at mga bagay-bagay na galing pa raw sa India. Sabi nga ng kasamahan kong si Tere ay huwag ko na raw pakawalan. Hindi ako mapagsamantalang tao kaya hindi ko tinatanggap ang mga bigay niya at binasted ko kaagad kasi ayoko magpaasa. Nagalit siya. Sabi niya may alam daw siya sa itim na kapangyarihan. Natutunan daw niya sa bansa nila. Pagkasabi nun ay umalis na siya. Parang ang dating sa akin pinagbantaan niya ako. Kasi bakit niya sasabihin iyon matapos ko siyang bastedin, di ba? Isang gabi lang ang lumipas matapos magbitaw ng ganoong salita ang Indiano ay nakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawan. Kaya maaga akong nakatulog. Hating gabi nun, napabalikwas ako ng bangon kasi nasusuka ako. Pagsuka ko, itim na likido. Kaya natakot ako. Agad kong tinawag ang nanay ko. Tapos nakita ng nanay ko na may mga namumulang butlig ako sa likod. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kahit 10 oras ng gabi ay dinala ako sa albularyo. Naglakad nga lang kami kasi wala nang masasakyan sa lugar namin kapag ganoon ng kalalim na ng gabi. Tinahak namin ang nakakatakot na dilim makarating lang sa bahay ng albularyo. Pagdating namin doon, agad akong chinek ng albularyo. Kinumpirma niya na kinukulam daw ako. Galit na galit ako sa Indiano kasi siya lang ang nagbanta sa akin. Sabi naman ng albularyo ay huwag kaming mag-alala ni nanay dahil tutulungan daw niya ako na maibalik sa nangulam ang ginawa sa akin. Asahan ko lang daw na dadami pa ang butlig at pwede pa akong muling magsuka. Pero hindi na raw iyon lalala ng gusto kasi kukontrahin niya na. Kailangan ko lang daw maghintay ng mga 3 araw. Nakapasok pa rin ako nung ikalawang araw. Naitago ko pa nga ang mga butlig sa katawan ko. Nag-alala si Tere nang malaman niya kasi nabanggit ko. Sabi niya, dapat ko raw panagutin ang Indiano. Kinabukasan hindi ko na nagawang pumasok. Tulad ng sinabi ng albularyo ay muli akong nagsuka ng itim na likido at dumami pa nga ang butlig. Tapos ang sakit ng ulo ko. Pero hanggang doon na lang daw iyon. Yung albularyo na ang pumunta sa amin para gamutin ako at sabi, sa loob ng 1 linggo ay gagaling na ako. Ang hirap na lang pong ikwento ang pinagdaanan ko pang mga hirap sa loob ng ilan pang araw. Yung tipong hindi ako makagulapay sa panghihina ng katawan ko. Napagaling naman ako ng albularyo. Kahit may mga bakas pa ang mga butlig ay unti-unti namang nawawala at hindi na rin ako nagsuka. Ang ikinabigla ko lang pagpasok ko ay iba na ang nakapwesto sa beauty shop. Hindi na si Tere ang kasama ko dahil ang sabi ng may-ari, kagaya ko, nakukulam din daw. Nagsusuka ng itim na likido at tinubuan ng maraming butlig sa katawan. Mabait ang amo namin kaya nasasabi ko sa kanya ang pinagdaanan ko. Siya rin ang nagsabi sa akin na kung binalik ng albularyo ang kulam sa kumulam sa akin, posible raw na si Tere iyon at hindi ang customer namin na nagbanta sa akin. Sa tingin daw niya ay naiinggit sa akin kapag kausap ang customer naming iyon
at nakikita rin niya na minsan iniirapan ako ng patalikod. Mabuti na rin daw na nawala na sa shop yun. Malas daw ang ganoon sa negosyo. Nabalitaan ko na lang din na umuwi ng probinsya si Tere. Doon siguro maghahanap ng magaling na albularyo. Wala na rin akong nabalitaan tungkol naman sa customer naming Indiano. Hindi na siya bumili ng mga beauty products namin simula nang bastidin ko siya. Magandang araw po. Ako si Lucille, isang small-time alahera. Dalaga pa po ako ay yun na ang pinagkakitaan ko. Isang beses ay may naging customer po ako na taga-bundok. Ako po kasi ay taga-bayan. Naiikot ko naman po ang iba't ibang baryo at sa bundok ay sadyang may mga kumukuha rin sa akin ng alahas. Marami pong nakatira doon at yun nga po, nung time na yun ay isa lang siyang kumuha sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Eda at doon sila nakatira sa medyo dulo na. Yung bahay lang nila ang nakatirik doon, hindi gaya sa unahan na magkalapit pa. Nung una, nakuha niya sa akin hikaw para sa sarili niya. Sa totoo lang unang beses pa lang ng pagpunta ko sa bahay nila ay medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang natakot ako dahil kung tumingin yung pamilya niya, yung tipong may kahulugan. Hindi ko maipaliwanag, pero sa ngalan ng benta, hindi ko na lang inintindi. Nag-focus ako sa pagbebenta ko. Sa unang transaksyon namin, naging maayos naman. Sunod na punta ko para maningil, okay pa rin. Hanggang sa nakatapos na siyang magbayad. Nung pangalawang kuha niya sa akin ng alahas, doon na nagkaproblema. Hindi ko naabutan si Eda. May binili raw sa bayan. Sabi ng asawa niya, maupo na muna ako at hintayin ko na lang kasi sandali lang naman daw yun. Hinintay ko na nga lang. Mahirap umakyat sa bahaging iyon ng bundok Nagulat ako nang mula sa labas ay pumasok ang anak nilang lalaki na may bitbit na isang balde ng dugo. As in, kulay pula yung tubig. Nanlaki ang mga mata ko, pero sabi naman ng asawa ni Eda, dugo raw yun ng baboy, kaya huwag akong matakot. Sabi ko na lang na takot talaga ako sa dugo, kahit sa tao o hayop pa nanggaling. Hindi ako mapalagay. Kaya sabi ko, babalik na lang ako sa ibang araw. Paglabas ko sa pintuan, nakasalubong ko naman ang anak nilang batang babae. May naisip akong gawin para malaman ko kung aswang nga ang pamilya. Kinapa ko ang candy ko sa bag, tapos inalok ko ang bata. Sinadya kong tumingin sa mga mata niya habang inaabot ko sa kanya ang piraso ng candy. Nakangiti ako sa kanya, pero nawala yung ngiti ko nang makita kong nakabaligtad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Ang bilis gumapang ng kilabot sa katawan ko. Nanlamig agad yung mga kamay ko. Aabutin na lang niya yung candy nang bigla siyang sawayin ng tatay niya at sabi sa akin, hindi niya pinapakain ng candy ang mga anak nila. Baka raw sumakit ang ngipin. Ibinalik ko ang candy sa loob ng bag ko at tuluyan na akong umalis. Sa daan, nakita ko si Eda sa ilog, nakayuko. Nagulat ako kasi may mga dugo siya sa kamay. Kasalukuyan niyang hinuhugasan sa ilog. Siguro naramdaman niya ang presensya ko, kaya nilingon niya ako. Umakto ako ng normal at walang takot. Nagkunwari ako na hindi ko nakita ang mga dugo sa kamay niya. Sabi ko mabuti nakita ko siya. Naghintay pa nga ako kako sa bahay nila kaso may iba pa akong pupuntahan para singilin. Kaya nagpaalam na ako sa asawa niya. Ngumiti siya sa akin at saka dumukot sa bulsa
iniabot sa akin ang hulog niya. Nagpasalamat ako. Bigla akong naisip na sabihin sa kanya na baka matagalan ako bago makabalik para maningil kasi pinapauwi ako ng ate ko sa Maynila. Kaya nakiusap pa ako na baka pwede niya nang dagdagan yung hulog niya. Pero sabi niya, sapat lang ang pera niya para sa isang hulog. Sabi ko, di bali na, saka na lang. Alibay ko lang na aalis ako. Ang totoo, talagang ayoko nang balikan siya dahil nga nakumpirma ko na ang lihim ng kanilang pamilya. Hindi ko ipinagsabi kasi natakot ako na balikan ako. Isa pa, wala naman silang pinakitang masama sa akin maliban sa makahulugan nilang mga tingin. Siguro mga 1 buwan at kalahati ang lumipas nang mabalitaan ko na may mga nagro-ronda na sa bundok. Tapos yung pamilya nila Eda ay nawala na rin doon matapos magsagawa ng mga pagro-ronda. May gusto lang po sana akong ibahagi sa inyo. Ako po si Sheena at anak ako ng isang albularyo sa probinsya. Lumuwas ako sa Maynila para magtrabaho sa isang mall bilang sales lady. Doon ay nakilala ko si Jackie na isa sa mga naging regular customer ko dahil paborito niya ang product namin sa mall na lipstick. Parehas kami ng paborito. Kaya naging malapit kami sa isa't isa at talagang hinahanap niya ako sa tuwing bibili siya sa store namin. Hanggang isang araw ay hindi siya pumasok. Ang sabi ng guard sa mall na kapitbahay nila, may sakit daw. Nag-alala na ako noong lumipas na ang 1 linggo ay hindi pa siya napabadaan sa store. Yung work kasi ni Jackie sa kabilang building lang. Kaya kahit na hindi siya bibili sa amin, dumadaan pa rin siya para bumili naman ng ibang bagay sa mall o kaya naman kasama ang boyfriend niya. Nang tanungin ko ulit yung guard na kapitbahay niya, sinabi sa akin na naeengkanto raw. Lumapit na nga raw ang pamilya sa albularyo pero hindi pa rin daw gumaling. Nagpasama ako sa guard sa bahay nila Jackie. Nagulat ako nang makita ko siya. Kasi yung bibig niya nakasara, as in walang butas. Nawala yung mga labi niya, nawala mismo yung bibig niya. Nakita ko rin sa mga mata ni Jackie yung takot sa kalagayan niya. Sinabi ko sa nanay niya na anak ako ng albularyo sa probinsya at may alam din ako sa panggagamot. Susubukan ko kakong gamutin si Jackie. Nabuhayan naman ng loob ang mga magulang niya. Ayon sa kanila, mahilig daw kasing dumura si Jackie sa daan. Kahit sinabihan na nila ay parabang naging habit na. Ang sabi ng albularyo ay naduraan ang puno na may naninirahang engkanto. Ang malala pa niyan ay hindi lang ang puno kundi ang engkanto mismo ang naduraan niya. Kaya pinarusahan siya. Pinuntahan ko ang puno na sinasabing naduraan ni Jackie. Puno ng akasya. Nang hawakan ko ang katawan ay agad ko nang naramdaman ang bigat. Kaya naniwala ako sa sinabi ng albularyo sa kanila. Sa tingin ko, isang engkanto lang ang nakatira doon. Nagpakuha ako ng telang pula, kandilang puti at kaunting abo sa bao na may halong asin. Yung tela ay mahaba na pwede kong maigapos ang puno gamit yon. Nang magawa ko na, ay saka ko sinindihan ng kandila sa paanan ng puno. Habang nakasindi iyon, nag-orasyon ako. Sinasabayan ko ng paghahalo sa abo at asin na nasa bao. Mga 15 minutos kong ginawa iyon. Sunod ay isinaboy ko ang abo ng unti-unti sa paligid ng puno. Sinabi ko sa nanay at tatay ni Jackie na ang ginawa ko ay paghingi ng tawad at pagsusumamo na pagalingin na si Jackie. Kapalit ang pangako
na hindi niya na uulitin pa ang ginawa na hindi nagustuhan ng engkanto. Kapag nawala na ang mabigat na pakiramdam ko sa puno, ibig sabihin pinatawad na siya at gagaling na siya. Pero kapag hindi pa nawala ang bigat ng pakiramdam ko, ay hindi pa ako pinagbibigyan sa hiling ko, kaya kailangan kong ulitin ang ginawa ko. Mga ilang beses ko pang inulit. Nagmamatigas ang engkanto. Sa pang-apat na beses ay nagbigay na ako ng babala sa engkanto sa puno. Nasasaktan ko na siya. Kaya ko siyang saktan. May alam ako. At kaya ko ring putulin ang tirahan niya nang hindi niya ako magagalaw. Kaya hanggat maaari, hanggat may pasensya pa ako sa kanya, ay makipagtulungan na lang siya. Dahil sa babala kong iyon, sa wakas, nakaramdam na ako ng gaan sa puno. Wala na ang bigat. Kinabukasan din ay lumitaw na ulit ang labi sa mukha ni Jackie. Hindi nila alam kung paano ako pasasalamatan sa tulong ko. Pinabayaran nila ako pero hindi ko tinanggap. Sabi ko, sapat na ang nakatulong ako at huwag na lang sanang ulitin ni Jackie dahil hindi natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng engkanto sa susunod. Nang makabalik na si Jackie sa work niya, ay back to normal na kami. Isang beses, habang nagtetesting siya ng bagong lipstick sa product namin, sinabi niya na hindi niya makakalimutan na minsan nawalan siya ng labi at lalong hindi niya makakalimutan na ako na tindera ng lipstick na naging kaibigan na niya ang tumulong sa akin para maibalik ang kanyang bibig. Ako si Paloma. 30 years old ako nang mangyari ang hindi inaasahan sa harapan mismo ng tindahang pinapasukan ko noon. Bago po ako naging kasambahay ngayon, ay naging tendera muna ako ng mga prutas sa isang highway sa Laguna. Kalimitan ang mga bumibili sa amin ay yung mga motorista. Pero meron din naman na mga taga roon sa amin o kalapit lugar. May isang customer kaming lalaki na mabiro, si Kuya Jam. Matagal na namin siyang customer. Mahilig siyang mamakyaw ng mga prutas kasi marami raw siyang pinagbibigyan sa lugar nila ng mga kamag-anak at kaibigan. Kaya naman pag nakita na namin na parating na yung motor niya, tuwang-tuwa na kami kasi alam namin na marami siyang mamili ng prutas. Isang beses, habang kinikilo ko yung mga hinog na manggang binili niya, nakita ko siyang may kausap sa cellphone. Naglakad siya kaunti palayo, itinuon ang isang kamay sa puno. Pagtingin ko ulit ay kinilabutan ako kasi wala siyang ulo. Hindi malabo malinaw na malinaw ang tingin ko, napugot ang ulo niya. Pero yung cellphone na nakadikit sa tenga niya, kita ko pa, talagang yung ulo lang niya ang nawala. Hindi ko alam ang gagawin ko noon kasi noon lang ako nakakita ng ganoon. Akala ko sabi-sabi lang, yung nakakakita ka ng buhay pang tao na walang ulo. Mas papaniwalaan ko na sana yung pugot na ulo pero multo na siya kesa yung buhay pa at may kausap pa nga sa cellphone. Nang sabihin ko yun sa kasama kong tindera, sabi ko si Kuya Jam walang ulo. Kinilabutan din siya pero hindi niya rin alam ang gagawin. Kaya sinabihan na lang din niya ako na sabihin ko raw kay Kuya Jam. Nahihiya ako at natatakot na sabihin sa kanya yon. Kaya ang kasama kong si Agnes na ang nagsabi. Tinawag niya si Kuya Jam nang ibaba na ang cellphone. Habang sinasabi niya iyon, hindi ako makatingin ng diretso sa customer naming iyon kasi nga natatakot ako. Parang nanunokso pa noon si Kuya Jam. Nilapitan ako at ibinulong sa akin na huwag daw akong mag-alala dahil siyam ang buhay niya. Sabay tawa ng malakas. Para bang mula lang sa kanya yon. Siguro kasi
hindi siya naniniwala sa mga ganoon. Inayos na niya sa motor niya ang mga pinamili niyang mga prutas nang isang lalaki ang lumapit sa kanya, naka-jacket na itim at sombrerong tumatakip sa muka. Dinig ko na tinanong ang pangalan niya. Nang sabihin niya ang pangalan niya, ay bigla na lang naglabas ng patalim ang lalaki at saka sunod-sunod ilang ulit na itinarak sa kanya yung patalim. Kaming mga nakakita ay hindi agad nakakilos. Ang bilis ng mga pangyayari. Sumakay sa dumaang motor ang lalaki. Kasamahan ata iyon na nakaantabay na. Nakuha naman ng isa naming kasama ang plate number ng tumakas na salarin. Habang yung mga kasama ko ay nagkakagulo, nagsisigawan, pati yung ibang tao na malapit doon. Ako naman ay hindi makagalaw sa kinatatayuan ko noon. Alam nyo yung pakiramdam, nakakakita mo lang sa kanya na walang ulo, tapos kakabulong lang niya sa'yo. Bigla mo na lang makikita na nakabulagta. Parang gusto ko na lang talagang himatayin sa mga sandaling iyon. Dinig ko pa ang bulong niya sa tenga ko, pati yung huling tawa niya kahit nakauwi na ako sa amin. Kinabukasan hindi ako pumasok. Naalala ko kasi yung nangyari. Bumabalik-balik sa utak ko kung paano ko siya nakitang walang ulo at kung paano rin siya inundayan ng sunod-sunod na saksak nung lalaki. Siguro may galit sa kanya, kaaway o nautusan ng kaaway niya. Kasi tinanong nga pala yung pangalan niya, para bang tiniyak na siya nga yung target. Awang-awa ako kay Kuya Jam. Sa ilang taon na rin namin siyang customer, mga 2 taon na siguro, ay kilalang-kilala na namin siya. Alam naming mabait siyang tao, kaya talagang nanghinayang ako sa buhay niya. Nahuli naman ang gumawa noon sa kanya, kasi nga nakuha ang plate number ng motor, kaya na-trace ng mga pulis. Pero hindi na maibabalik pa ang buhay ni Kuya Jam. Tuwing sasapit ang araw ng kamatayan niya, pinagtitirik namin ng kandila doon mismo sa kung saan siya namatay. Kamusta po? Ako po si Dorothy. Hindi ko po alam kung masasabi kong regalo o isang kamalasan ang magkaroon ng kakayahan na kagaya ng sa akin. Malimit po kasi na ang napapanaginipan ko ay nagkakatotoo. Minsan naman maganda ang panaginip ko, pero kadalasan ay hindi. Gaya na lang po nung isang beses na napaginipan ko yung customer ko. Naitago na lang natin sa pangalang Via. Regular customer ko po siya sa maliit kong spa. Bata pa si Via, nasa 20s pa lang. Sa pagkakaalam ko, mga 23 or 24. Hindi ako sigurado, basta nasa ganoon ang edad niya. Madaldal siya, palakwento kahit nakwento niya na ng ilang beses. Pero pinapakinggan ko pa rin, huwag lang siyang mapahiya. Gusto niya na ako mismo ang nagmamassage sa kanya. Isang beses, nanibago ako kasi ang tahimik niya, walang kakibo-kibo. Kahit kinakausap ko siya ay sasagot lang ng isa, tapos mananahimik na ulit. Alam kong hindi siya ganon, kaya tinanong ko kung anong problema. Sinabi naman niya, yung boyfriend daw niya kasi, nalaman niya na may iba pang girlfriend na older woman. Bilang nakakatanda, pinayuhan ko siya ng alam kong makabubuti sa kanya. Nung gabi ring iyon, napanaginipan ko si Via. Nagpunta raw ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Basta kumakatok ako sa pinto nila at walang nagbubukas. Hindi naman pala nakalak, kaya ako na ang nagbukas ng pinto para sa sarili ko. Namilog ang mga mata ko sa nabungaran.
Si Via, nakasabit sa kisame gamit ang lubid. Hilakbot na hilakbot ako sa nakita ko kasi para talagang totoong totoo. Nagsigaw pa ako sa takot. Hindi ko siya maibaba ni hindi malapitan sa sobrang nervyos ko. Wala naman akong makitang tao na pwedeng makatulong sa amin. Nataranta ako. Doon na ako nagising. Hingal na hingal ako at bit-bit ko pa rin ang takot. Pero sabi ko sa aking sarili, mabuti na nga lang nga at panaginip lang iyon. Kaso, nang maalala ko naman na nagkakatotoo ang karamihan sa panaginip ko, ay bigla rin akong nag-alala para kay Via. Nagdasal na lang ako na sana okay lang siya. Pagpunta ko sa spa, nadatnan kong nagkukwentuhan yung dalawa kong kasama roon na pareho ko rin kamag-anak. Tinanong ko kung ano yung pinagchichismisan nila na kay aga-aga. Agad na nanindig ang balahibo ko nang sabihin nilang si Via ang pinag-uusapan nila kahit wala pa silang sinasabi kung bakit at ano ang tungkol kay Via. Pero nang malaman ko na nga na si Via raw ay wala na, natagpo ang nakasabit sa kwarto niya sa kisame. Bigla akong nanlumo. Pabagsak akong napaupo sa sofa ng spa. Kagabi ko lang ako napaginipan na nagbigti siya. Agad nangyari. Hindi ako makapaniwala. Nayakap ko ang sarili ko sa panlalamig. Talagang hindi ko napigilan ang sarili ko na mapaiyak. Naawa ako kasi napakabata pa niya. Sabi ng kasama ko, may iniwan daw na sulat at sabi ay hindi niya makaya na mawala sa kanya ang boyfriend niya. Sumama raw kasi sa older woman, ipinagpalit siya. Iyon nga rin ang kwento niya sa akin at hindi pala niya sinunod ang payo ko na mag-unwind kasama ang pamilya o mga kaibigan para makalimot siya at maibsan yung bigat ng damdamin niya. Sabi ko pa, makakatagpo pa siya ng iba, yung mamahalin siya ng totoo at hindi siya ipagpapalit sa kahit na kanino. Ewan ko pero matapos mamatay ni Via ay parang nararamdaman ko pa rin yung presensya niya sa spa. Kapag may mga customer kaming pumapasok na kaidaran niya o kamukha niya ay talagang naikukumpara ko. May mga pagkakataon na parang nakikita ko siya sa loob ng spa na nakatalikod. Pero pagtingin ko ulit ay wala na. 6 na taon na po ang nakaraan mula nang mangyari iyon. Pero hindi ko pa rin makalimutan si Via bilang customer at yung nangyari sa kanya sa panaginip ko at sa totoong buhay. Battered wife. Iyan daw po ang sabi nila. Tawagin niyo na lamang po akong Carol. 1 beses lang po akong nagmahal at yun ay ang asawa kong si Lino. High school sweetheart ko siya. Pero nang mag-college kami, nag-break kami. Siya lang kasi ang nakapagpatuloy at walang kakayahan ang mga magulang ko na paaralin ako sa kolehiyo. Sa halip na mag-working student, ay tumulong na lang ako kina nanay at tatay sa bukid. Nang makapagtrabaho ako sa Maynila bilang tendera sa isang kilalang pizza, hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Lino sa lugar na yon. Muli kaming nagkalapit at sa madaling salita ay kami pa rin ang nagkatuluyan. Ang akala ko nga ay kilalang kilala ko na siya. Pero nung magsama na nga kami, ay gagawin lang pala niya akong punching bag. Madali kasing mag-init yung ulo niya sa kaunting pagkakamali ko lang. Madalas tuloy akong pumapasok sa trabaho na may tinatago sa muka o kaya naman ay umiiyak. May regular customer kami roon na babae. Mga nasa 40 plus na siguro siya. Naging pamilyar na sa akin kasi nga
Regular siyang bumibili tuwing sahod niya ng weekly. Napansin niya isang beses yung pasako sa muka, pati sa mga braso. Tinanong niya kung anong nangyari. Sabi ko, nag-away kasi kami ng asawa ko. Sinigundahan naman ng kasama ko na palagi raw akong binubugbog. Bukod doon nambababae pa. Sinaway ko na lang yung kasama ko kasi nahiya na rin ako sa customer naming iyon. Hinarap ko muna ang ibang customer. Nang makapagpahinga na kami at wala nang bumibili, saka na sinabi sa akin ng kasama ko na kinuha raw ng regular customer namin yung pangalan at birthday ng asawa ko. Nagtaka ako kung bakit. Pinagalitan ko yung kasama ko kasi bakit niya ka ako binigay. Sabi niya, hindi rin niya nga alam Parang nahipnotis mo raw siya. Saka hindi naman siya sigurado kung iyon nga talaga ang birthday ng asawa ko. Nang sabihin niya ang petsa, tama naman. Iyon na ang huling beses na nakita namin ang customer naming iyon. At yun na rin po ang naging simula ng kalbaryo ng asawa ko. Sumusuka po siya ng mga insekto, parang mga maliliit na ipis. Tapos ang dumi naman niya ay kulay green, maitim ang pagkakaberde. Mabilis ang naging pagpayat niya. Wala pang ang isang linggo ay agad bumagsak ang katawan niya. Hinang-hina siya. Pinaospital ko naman pero nagpalabas siya. Ayaw daw niyang mamatay sa ospital. Naisip kong hanapin yung customer namin na yun. Natagpuan ko naman yung bahay pero hindi na pala siya roon nakatira. At naibulong nga sa akin ng kapitbahay niya na mambabarang daw talaga iyon. Baka umuwi na ng probinsya kasi wala na raw trabaho. May binarang din yata sa kumpanya nila at dinamay na lang siguro ang asawa ko. Siguro naawa siya sa akin kaya niya iyon ginawa. Nalilito tuloy ako kung dapat ba akong magalit sa kanya o dapat ba akong magpasalamat. Mahal ko naman ang asawa ko pero hindi ko alam kung bakit hindi ko masyadong dinamdam yung nangyayari sa kanya na iyon. Baka namanhid na kasi ang puso ko sa kakabugbog niya sa akin. Nawalan na ako ng simpatsya at hindi ko na rin ganoon kamahal. Pero hindi ko pa rin naman siya pinabayaan. Kahit winalanghiya niya ako, inalagaan ko pa rin siya. Kung saan-saan ako nakarating sa paghahanap ng albularyo na makapagpapagaling sa kanya. Kaso nauubusan lang kami ng pera kakabayad sa mga albularyo pero wala namang nakapagpagaling sa kanya. Mas lalo pang ang lumubha yung kondisyon niya. May pagkakataon nun na dahil hirap na siya ay gusto na niyang patayin ko na raw siya para matapos na. Pero syempre hindi ko naman kaya yun. Inunawa ko na lang ang kalagayan niya kapag nagwawala siya at nagsisisigaw sa nararanasan niyang barang. Talagang kinikilabutan ako kapag nakikita kong sumusuka siya ng mga insekto. Minsan may lumalabas din sa dumi niya. Ilang buwan din siyang pinahirapan ng mambabarang naming customer bago siya tuluyang bumigay. Pero hindi ko makalimutan nung bago mamatay ang asawa ko. Humingi siya ng tawad sa akin. Hanggang sa burol po niya ay naglalabasan pa rin sa katawan ang mga insekto. Kaya kinikilabutan pati yung mga nakikiramay sa amin. Sabi ng matatanda, wag na lang pansinin. Kusa na rin daw mag-aalisan ang mga iyon. Nang mailibing na si Lino, nalungkot din naman ako. Pero iba yung pakiramdam na para akong nakawala mula sa matagal na pagkakakulong sa pagmamahal ko sa kanya. Wala kaming naging anak at hanggang ngayon ay wala pa rin akong bagong asawa. Pero masaya naman ako at kontento sa mga taong nakapalibot sa akin.
Magandang araw, Shadow Weaver Natix. Ako si Ramona Lynn ng Santa Maria, Bulacan. Sa tinagal-tagal ko nang nakikinig sa inyo, ay ngayon ko lang din naisipan na magpasa ng kwento. Sarili ko itong karanasan noong ang edad pa lang namin ay 11 years old. Meron kasi sa amin noon na kubang matandang babae na nagtitinda sa tabing kalsada ng mga prutas na pinitas niya lang din sa bakuran niya. Minsan ay bumili doon ang mama ko ng kakao at suha at hindi maitatanggi na kakaiba yung tamis ng binibenta niyang prutas. Kaya marami ding bumibili sa kanya. Malapit lang sa amin yung bakuran kung saan nakatira yung matanda. Isang beses lang naman nangyari pero nagkaayaan yung pinsan ko na pasukin yung bakuran ng matanda. Kasi ang tanging harang lang ay yung matataas na halaman. 5 kaming magpipinsan. Mamitas lang daw kami ng kaunting kakao. Sumama na rin ako kasi kasama yung mga kaidaran kong pinsan. Tipikal na kalokohan ng mga bata ba? Madali kaming nakapasok sa loob ng bakuran ng matanda. Maliit na kubo lang pala yung bahay niya. Pero hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Hitik na hitik sa bunga, lahat ng puno roon. Ang tataba ng mga suha. Pulang-pula yung rambutan, tapos ang laki ng kakao nila. Ang nakakatuwa pa kasi yung bunga ng kakao, abot lang namin dahil nakadikit lang doon sa mismong puno. Talagang tuwang-tuwa kami. Hindi na lang kakao yung kinuha namin, kundi nanguha na rin yung pinsan ko ng iba pang prutas. Habang masaya kaming pumipitas ng mga bunga, narinig namin na may bumulyaw sa amin. Paglingon ko, galit na nakatingin sa amin yung matanda. "Huwag niyong kunin yan! Takbo!" Sigaw naman ng isa kong pinsan. Lahat kami kumaripas ng takbo. Nagkalaglagan na nga sa daan yung ibang prutas na nakuha namin. Nang makalayo na kami, ay nagtatawanan kami dahil sa kalokohan namin. Ginagaya pa namin ng isang pinsan ko yung itsura ng matanda na galit sa amin. Pagka-uwi namin ay doon lang namin naramdaman na biglang nangangati yung buong katawan namin. Panay ang kamot namin. Pinagalitan kami ng tita ko nung malaman yung ginawa namin. Baka raw nahigad na kami. Kaya pagpagin daw namin yung mga damit namin. Pagkahubad ng t-shirt namin, nakita ni mama na yung likod ko ay punong-puno ng kalmot. Kaya pala hindi lang basta makati yung nararamdaman ko, kundi ubod ng hapdi na rin. Hindi lang ako yung may ganun, kundi lahat ng mga pinsan ko may pahabang sugat din sa likod. Ang ginawa ng mama ko, nilagyan niya ng langis yung kalmot. Pero nag-alala na sila nang makitang bumula yung sugat nang malagyan ng langis. Namilipit ako sa sakit kasi pakiramdam ko sinusunog yung likod ko. "Napakakulit niyo kasi! Baka nabati na kayo!" Sermon ni mama sa amin. May kutob na ang mga tita ko na kaya nagkaganoon ang kalagayan namin ay baka dahil sa galit ng matanda sa amin. May kakaiba pang nangyari dahil yung mga prutas na nakuha namin, wala lang daw 2 araw, nabulok na lahat. Agad na pinatapon iyon nila mama kasi baka lalo pa raw lumala ang kalagayan namin. Mas lalo pa naming naramdaman yung kakaibang hapdi sa 3 araw. Kahit anong gawin ay talagang hindi humuhupa yung sakit. Hindi ako nun makahinga ng flat. Nakadapa na ako kung matulog sa sobrang sakit. Pinaligo na nga kami ng tubig na may dahon ng sambong. Kung ano-anong ointment na rin ang pinahid, pero talagang walang tumalab. Doon na nagpasya si mama kasama ang mga tita ko na puntahan ang matanda at humingi ng pasensya sa nagawa naming mga bata. Kwento ni mama, talagang galit na galit daw yung matanda sa amin dahil ginambala daw namin ang sagradong lugar niya. Nagmakaawa yung isa kong tita na
patawarin na kami. Pinagsarahan lang daw sila ng matanda. Pero pagka-uwi nila sa bahay ay nang i-check nila yung likod namin ay himalang gumaling lahat ng sugat. Nawala na rin yung pangangati at hapdi. Ngayong malalaki na kami, naunawaan namin yung galit ng matanda. Kasi kabuhayan niya nga naman yung nagambala namin at hindi namin nirespeto ang kanyang tirahan. Ito yung mga panahong bumibili pa ako ng mga makeup sa bangketa. Nakakatuwa lang ding isipin na marami na ring blessings ang natanggap ko at ngayon ay afford ko nang makabili ng mga products sa mall. Kilala ako sa pangalan kong Ses, kaya ganoon na lang din ang itawag nyo sa akin. Katapusan ng November noon, nag-advance ako sa pamimili ng mga ipanreregalo sa mga inaanak ko. Dahil nagtitipid ako, ay sa bangketa lang talaga ako bumibili. Mas mababa kasi yung presyo doon kaysa kung bibili ako sa mall. Siyempre, kapag nakakakita ako ng mga makeup products, ay nasisegue ako doon. Makabili man lang ba ng bagong lipstick? Hindi ko talaga makakalimutan noong may bading na humarang sa akin. Nakasuot siya ng maikling skirt na may leggings saka fitted na t-shirt na nakatuck-in sa skirt niya. Dinaig pa niya yung OOTD ko nung araw na yon. Te, kilayan kita. Libre lang. Sample ko lang sa'yo tong newest product namin. Sabi niya. Ako naman nagdadalawang isip kung magpapakilay ba ako o uunahin ko munang bilihin yung kailangan ko. Pero dahil magaling magsalita yung bading, nadala niya ako at napapayag niyang magpakilay ako. Total libre naman, saka alam ko naman na aalukin niya ako ng product pagkatapos. Pero ina-expect ko na afford ko lang naman ang presyo. Nagustuhan ko yung pagkakaahit ng kilay niya sa akin, kaya balak ko naman din bumili sa kanya. Kahit man lang isang product. Pero nagulat ako nang alukin niya ako ng eyeliner na may kasama na raw na facial cream sa halagang 1,500. Daig pa yung presyo sa mall. Sige na te, maganda kasi ingredients niya ni. Kita mo naman kilay mo, pak na pak. Pambobola pa sa akin. Nang tumanggi ako at sinabi kong masyadong mahal, biglang nag-iba yung timpla ng muka at kung ano-ano nang sinasabi. Te, tagal-tagal ko nagkilay sa'yo, hindi ka bibili? Kala mo? Tignan lang natin pag sinira ko yung mukha mo. Saka siya tumalikod. Umalis na ako agad kasi baka balikan ako at saktan kasi talagang galit na galit siya. Ilang araw lang din after ng pangyayari, napansin ko na nagdurugo yung kilay ko. Nang hugasan ko siya, doon ko lang napansin na tinubuan ng maliliit na butlig yung kilay ko. Naisip ko na baka na-allergy lang ako sa produktong nilagay sa akin. Pero hindi ganoon ang naging kaso. Dahil paggising ko ng sumunod na araw, kumalat na yung butlig sa noo ko. Kumpul-kumpul siya at nagtutubig. Hanggang sa mabilis itong kumalat sa buong mukha ko. Iniiyakan ko na yung mukha ko kasi talagang ang pangit na. Hindi ko na kayang tignan yung sarili ko sa salamin. Pero wala pa rin sa isip ko na ang may gawa noon sa mukha ko ay yung bading sa bangketa. Nagkataon na nakikain kami ng mama ko sa birthday ng kapitbahay. Yung kapitbahay namin na yun, manggagamot gamit ang mga herbal na halaman. Nang makita ang mukha ko, ang sabi niya sa akin, Iha, alam mo bang pinaglalaroan yung mukha mo? Natigil ako sa pagsubo ko ng spaghetti at bigla kong naalala yung sinabi ng bading na sisirain daw niya ang mukha ko. Mabuti na lang ay mabait yung manggagamot dahil ang ginawa niya,
Pinaghilamos niya ako ng maligamgam na tubig na may halong mga dahon na hindi ko alam kung anong klaseng dahon yon. Tinuruan niya ako na isapu ko raw sa maliit na palanggana yung tubig na pinaghilamusan ko. Ganoon na nga po yung ginawa ko. Naghilamos ako at sobra akong nagulat dahil yung tubig na pinaghilamusan ko ay may mga maliliit na bulate na nakalutang sa tubig. Ayan lahat ng nasa mukha mo. Sabi niya, nakakadiri tignan yung mga bulate na lumutang sa tubig. Hindi ko sukat akalain na lahat ng iyon ay nasa mukha ko lang. Halos masuka ako. Mabuti na lamang bumalik sa dati yung mukha ko. Pasalamat na lang din ako at may tumulong sa akin. Kung hindi, baka lumala pa ang kalagayan ko. Natakot na ako na bumili sa bangketa dahil sa naranasan ko. Mabuti na lang din ay mas umangat pa ang buhay namin ngayon at hindi ko na kinakailangan pang bumili doon. Hello po, Kathleen ang pangalan ko. Naisipan lang naming mag-send sa inyo ng kwento dahil naalala ni Mama yung experience niya noong nag-18th birthday siya. Bigla niya lang naalala dahil nagpaplano kami para sa debut ko na gaganapin sa December. Noong panahon niya daw ay hindi pa raw uso yung mga bonggang debut. Wala pa raw mga 18 dance o roses. Pero may hindi raw sila malilimutang pangyayari na hanggang ngayon ay kapag daw naaalala niya ay parang bumabaligtad yung sikmura niya. Simple lang daw ang naging kaarawan noon ni Mama nung tumuntong siya sa ganoong edad. Nagluto lang daw sila ng pansit at spaghetti. Yung cake niya nga raw ay kakanin lang na pinagsasaluhan nila. Ang pinaka na-excite daw siyang handa niya ay doon sa spaghetti. Favorite kasi ni Mama noon yon. Kaya nagtataka nga ako kung bakit ngayon hindi na. Nagluto raw sila noon ng 3 kilong spaghetti. May pinagbibilihan daw sila Mama ng karne ng baboy sa palengke. Kakilala iyon nila Mama kasi talagang doon sila palaging kumukuha kapag may mga okasyon. Yung nagtitinda ng mga karne na yon ay may malawak na lugar kung saan nag-aalaga ng napakaraming baboy. Kaya yung mga tinitinda nila fresh na fresh. Bumili sila Mama ng 5 kilong baboy at 1.5 kilo ng giniling na baboy. Yung giniling na baboy na yun yung isasahog sa lulutuing spaghetti. Nang maluto na yung spaghetti, may kakaibang lasa silang natikman. Sobrang lasa ng sauce niya. Nakaka-addict yung timpla na once na tinikman mo na, hindi mo na mapipigilang muling tumikim. Napakalinamnam. Iyon na ata ang pinakamasarap na spaghetti na natikman niya. Hindi nagtagal ay inihain na yun sa labas. May mga kamag-anak ding bisita ang kumain ng spaghetti. Sarap na sarap daw ang lahat. May nagtatanong nga raw, "Ano bang sahog nito? Anong karne to? Bakit? Napakalasa naman." Sa katunayan, mas naunang naubos yung hinain na spaghetti kesa doon sa ibang handa. Ang nangyari, since may tira pang nakapak na sauce sila Mama, ay nagluto raw ulit sila ng 1/2 kilo. Pero hindi na raw yung giniling na karne ang sahog, kundi yung ginayat na lang nila na pork meat. Pero nagtataka sila kasi ibang-iba talaga yung lasa kahit pareho lang naman ng pagkakaluto. Inabutan nga din daw nila Mama yung tindera ng mga karne ng handa at may kakaiba daw itong tanong sa kanila. "Pasensya na, pero yung giniling na karneng binigay ko, naluto nyo na ba?" Bakas daw ang kaba sa mukha ng tindera. Nang sabihin daw nila Mama na nasahog na iyon,
ay parang nag-iba raw yung itsura ng tendera. Parang natuliro ito. Saka daw nagpaliwanag bigla. Napagpalit ko kasi yung order mo sa isang customer ko. Maling giniling yung naibigay ko. Saka pa lamang nagtaka si Mama kasi bakit grabe daw yung pag-aalala ng tindera. Kasama kasi ni Mama noon si Lola sa palengke at napansin niyang nagtatalo na yung mag-asawang nagtitinda. Tanga ka! Kasi naman bakit mo napagpalit yon? Sermon ng lalaki sa babaeng tindera. Naglalakad na paalis sila Mama sa pwesto nung nagtitinda ng karne. Pero medyo naririnig pa rin daw niya yung boses hanggang sa bigla siyang napahinto kasi may narinig siyang nagpabigla sa kanya. Kung malaman nilang tao yun itahimik mo yung bibig mo. May makakarinig sa'yo. Sinabi ni Mama kay Lola ang narinig niya na ibang karne yung naibigay sa kanila na posibleng karne ng tao iyon. Pero hindi naman siya pinaniwalaan ni Lola. Hanggang sa ilang araw matapos yung kaarawan ni Mama, nalaman nilang sumakit yung mga tiyan ng mga taong nakakain ng handa nila na parang hindi sanay na makakain ng ganoong klaseng karne. Dahil sa pangyayaring iyon, hanggang ngayon hindi pa rin makakain ng spaghetti si Mama. Sa tuwing sinusubukan niyang kumain, ay bigla na lang daw bumabaligtad ang sikmura niya at naaalala niya yung lasa. Pagbati sa inyong lahat, Shadow Weavers. Kamustahin ko lang po kayo saglit. Tawagin niyo na lamang po ako sa nickname kong Abby. Taga dito po ako sa Tarlac. Graduating student na ako, pero pag weekend, tumatao ako sa grocery store na pagmamay-ari ng tita ko. Ilang beses na kasi akong nakaka-experience ng mga paranormal activity. Pero ang nakapagtataka na-experience ko lang iyon kapag nandoon ako sa tindahan ng tita ko. Sa totoo lang po, marami na akong experience. Pero yung ibabahagi ko, yung karanasan na sabihin natin na pinaka hindi ko makalilimutan. Ito yung habang nakahiga ako at nakikinig ng TV. Doon kasi sa tindahan, naglalatag kami ng kutson para kapag may bibili ay mabilis na mapupuntahan. That time, may naririnig akong bumibili. Pagbilan po. Boses ng babae. Wait lang, sabi ko, sabay tayo na. Pero pagtingin ko ay wala namang taong bumibili. Pero I swear, talagang nakarinig ako ng boses ng babae. Nung pahiga na sana ulit ako, ay nakita ko na may padating na babae. May karga-kargang bata habang nagpapa-breastfeed. Sa likod niya ay may iba pang mga maliliit na batang nakasunod sa kanya. Pagbilan po. Sabi niya. Napahinto ako bigla dahil iyon mismo yung eksaktong boses na narinig ko kanina. Kaya nagtanong ako. Ate, galing ka na ba dito kanina? Umiling si ate saka sinabing, kadarating ko lang po. Mukha kaming magkaidaran pero halatang stress na siya sa buhay. Nakasando siya at maikling short. Gulong-gulo yung buhok at hindi magkamayaw sa pagkarga ng bata. Inabot niya na sa akin yung listahan ng bibilhin niya. Habang kinokompleto ko yung binibili niya, ay nakarinig ako ng iyak ng bata. Pero hindi nanggagaling doon sa karga niya, kundi doon sa maliliit na batang nakasunod sa kanya. Kung bibilangin ay siguro nasa 6 na bata yun na maliliit, yung nasa likod niya. Ate, pang ilang anak mo na yan? Tanong ko ulit habang iniaabot sa kanya yung pinamili niya. Hindi siya tumitingin sa mata ko at sinabing,
Isa po. Hindi ko napigilan yung reaksyon ko na mapakunot noo kasi isa pa lang ang anak niya pero maraming bata ang nakasunod sa kanya. Sila ate, hindi mo ba sila anak? Sabay turo ko sa mga batang nasa likod niya. Po? Sino po? Wala po akong kasamang iba. Kinabahan na ako nang mapagtanto ko na hindi pala nakikita ni ate yung mga batang umiiyak sa likuran niya. Nanayo mga balahibo ko sa batok, pababa sa braso. Katakot talaga. Ay, joke lang ate. Pambabawi ko kasi baka isiping ang weird ko. Agad ko namang naikwento sa mga pinsan ko at tita ko yung na-experience ko doon. Kilala pala nila yung babaeng yun. Tintin nga daw ang pangalan at maaga nga raw nagbuntis. Pang-ilang anak na daw niya iyon pero ilang beses na rin daw kasing nakunan at namatayan ng anak. Palagi raw inaasawa tapos iiwanan din naman. Maganda raw yun si Tintin kaso nalos siyang nangaraw dahil ilang beses nang nagbuntis at iniiwan ng kinakasama. Naawa naman ako at natakot para sa kalagayan ng babae. Hindi rin niya alam na yung mga namatay niyang anak ay nakasunod lang pala sa kanya. Ilang beses ko pa siyang nakita na bumibili sa tindahan at ganoon pa rin ang kalagayan. Napadaan po ako dito sa channel nyo para magbahagi ng aking kwento. Sana po ay pagbigyan nyo ako ng kaunting oras na makinig sa ikukwento ko. Lizelle Joy ang pangalan ko at pwede nyo naman akong tawagin sa palayaw kong LJ. Si nanay ko ang bida sa kwento na ito at tunay na karanasan niya po ito noong nabubuhay pa siya. Bago mawala ang inay, 28 years po siyang nagtiis na magtinda ng tinapa, tuyo, dilis at iba pang tuyong isda sa palengke. Hindi ko po lubos maisip kung paano niya napagtsatsagaan na magtinda ng ganoon katagal. Pero proud na proud ako sa kanya dahil kahit wala kaming kinalakihang tatay, nagsipag ang inay para lang makapagtapos kami ng pag-aaral. Naging successful kaming magkakapatid. Ang dalawa kong kapatid na nurse ay nasa ibang bansa na at ako naman po ay isa ng accountant sa isang bangko. Matagal na naming kinukumbinsi si nanay na tumigil na siya sa pagtitinda kasi maginhawa naman na ang buhay namin. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Sabi niya, gusto raw niya na may pinaglilibangan at nasanay na raw siya na ganoon yung buhay niya. Isang buwan po bago mawala si nanay, may napapansin na akong kakaiba sa kanya since ako po yung kasama sa bahay at saka yung dalawa kong pinsan. Actually, hindi lang ako, kundi nagsasabi na rin sa akin yung mga suki ni nanay. May mga kakaibang bagay daw siyang sinasabi. Pinayuhan pa nga kami na ipatingin daw sa doktor sa pag-iisip. Dahil kapag may bumibili daw ay panay ang sabi ni nanay na naghahanda na siya dahil nakatanggap daw siya ng invitation mula kay Lord na siya ay malapit nang pumunta sa langit. Sabi nila baka may demensya na raw si nanay at kung ano-anong sinasabi. Nangungumbida pa daw si nanay na pumunta na sa kanyang lamay. Binigyan niya ng eksaktong petsa ang mga namimili na para bang alam na daw ni nanay kung kailan siya papanaw. Sa bahay din ay panay ang linis niya. Nag-ayos siya ng mga gamit. Biniling niya sa akin kung saan ko hahanapin yung mga kagamitan in case na kailanganin ko raw. Nakita ko na lang din na bumili na pala siya ng Filipinang puting damit na kanyang isusuot daw pag siya ay humimlay. Yun daw kasi ang gusto niyang suotin.
Si nanay naman, bakit ganyan ka naman? Matagal ka pang mawawala. Maabutan mo pa mga apo mo. Ang palagi kong biro sa kanya. Mas mabuti ng handa. Ito lang ang palaging sinasabi sa akin. First time na nag-shopping ng nanay ko, bumili siya ng sapatos, ng clip sa buhok. Isang linggo bago siya mawala, nagalit ako sa kanya kasi kung ano-anong binibili niya na sinasabi niyang gagamitin sa gabi ng lamay. Bumili ng ilang latang tinapay, malalaking supot ng fish cracker, ilang garapon ng kape, sandamakmak na cornic at mani yung binili din. Ilang kilo rin ng sopas yung nakita ko. Nagulat ako na pinuno niya din ng mga karne yung freezer namin at binilinan pa ako na kontakin ko daw yung tita ko na magluto sa lamay niya. Lahat ng yun binili niya gamit ang sariling pera niya. Mga kinita niya sa pagtitinda. Nag-away na kami dahil doon. Isang araw bago siya mawala, kumatok siya sa pintuan ng kwarto ko at sinabi sa akin, "Anak, bukas, huwag kang masyadong malulungkot ha. Masaya na ako sa naging buhay ko. Okay na ako dahil kayo ang achievement ko." Hindi ko siya kinibo. Nagalit ako sa kanya at iyon ang pagsisisi ko. Bago siya umalis sa kwarto ko, ang huli niyang sinabi ay bukas daw tignan ko yung ilalim ng kama niya. Kung alam ko lang sana na iyon na ang huli. Tama po si nanay. Iyon na nga ang huli niyang gabi. Bigla siyang inatake sa puso habang natutulog. Ang nakabibigla ay paano niya nalaman ang eksaktong petsa ng kanyang kamatayan. Wala na nga kaming gagawin dahil lahat ay inihanda niya na. Kinaumagahan ay may taga-funeral home na dumalaw sa amin dahil maski pala kabaong nabili niya na. Ultimo mga gagamiting upuan ay bigla na lang dumating. May mga tao na rin na inutusan niyang magtayo ng damara. Naiyak ako ng sobra. Pumunta ako sa kwarto niya at tinignan yung ilalim ng kama. Doon pala nakatago ang lahat ng kanyang ipon. Inipon niya pala ang lahat ng pinapadalang pera ng kapatid ko, maski yung binibigay ko sa kanya. Wala siyang ginalaw. Pati yung mga suki niya na inimbitahan niya sa kanyang lamay ay nabigla. Kasi kung iisipin, bakit nga naman alam ni inay kung kailan siya babawiin ng Panginoon? Hello, Ma'am Yana. Pasensya na. Medyo struggle ako sa pagkukwento. Kaya kayo na ang bahalang magtama ng mga wordings ko. Kapag may nagtatanong sa akin kung ano yung hindi ko malilimutang experience, ito na po yun. Ako po si Christy. 29 years old na sa ngayon. Lumaki ako sa Tuguegarao, pero ngayon may sarili ng pamilya dito sa Cavite. Nagbabalik tanaw ako sa buhay ko noon, nung mga panahong nakailang part-time job ako para matustusan yung sarili ko sa pag-aaral ng college. Lahat pinapatos ko, tendera, labandera, taga-bigay ng flyers. Nakapag-work na rin ako sa mga fast food chains. Pero itong partikular na experience ko ay nung nasubukan kong maging tendera sa grocery store. Pinasok lang ako ng tita ko doon sa kakilala niyang may grocery store dahil naghahanap ng babaeng tatao roon. First 2 weeks ko sa store, okay naman sila. Nagagawa ko rin naman ng maayos yung trabaho ko. Pero after nun, medyo uminit na yung ulo sa akin ng may-ari. Pinagbibintangan niya na ako dahil may mga nawawala doon sa loob. Kulang yung pera sa kaha. May mga grocery items din na nawawala out of nowhere. Halatang halata kasi ilang kahon yung mga nawawala.
magiging tapat po ako sa inyo. Kahit mahirap lang ako, sa buong buhay ko ay hindi ko nagawang magnakaw ng kahit na ano o makakupit ng pera. Lahat ng naiipon ko, pinagpaguran ko. May CCTV naman yung store, pero ang problema ay kapag nire-review yung recorded video na galing sa CCTV ay biglang nagiging blurry. Kaya ako tuloy ang nasisisi. Baka kung anong ginawa ko raw para maging ganon. Hanggang sa na-witness ko mismo kung ano ang nangyayari. Noong ako yung nautusang magbukas ng store, pagpasok ko sa loob, nahagip ng mata ko ang isang maliit na tao. Parang unano na kumukuha ng mga tinapay sa store. Hindi naman siya bata dahil mukhang matanda na ang muka. Talagang kinilabutan ako kasi kung pagmamasdan siya, para siyang isang duwende. Nakita kong tumatakbo yung duwende. Sinundan ko pero hindi ko na nakita kung saan nagpunta. Nagkandahulog na yung ibang mga tinapay sa sahig. Sa bilis tumakbo ng duwende, hindi ko na siya naabutan. Nagsabi agad ako doon sa kasama ko na may nakita akong duwende na baka iyon ang salarin sa pagkawala ng mga paninda at gamit sa loob ng store. Tulad ng inaasahan, walang naniwala sa akin. Lalo pang ang nagalit sa akin kasi kung ano-ano pa raw ang kwento na ginagawa ko para lang pagtakpan yung ginawa kong pangunguha. Nagsuggest yung tita ko na ipahula na lang daw para malaman kung talagang sino ang may salarin. Hindi ko alam kung saang manghuhula sila lumapit, pero ikinuwento sa akin ng tita ko na ang sabi daw ng manghuhula ay may maliliit daw na nilalang ang kumukuha ng mga pagkain at gamit sa store. Duwende raw ang mga ito. Turns out, may namuong malaking punso sa labas, sa gilid ng store. Sinira nila yung punso. Pagkatapos nga noon, ay nawala na yung mga insidente na may nawawala sa loob. Pero ilang buwan lang din naging ganoon dahil ang naging kapalit ay mas malaki. Tumumal yung benta doon sa grocery. Mabilis na bumagsak ang negosyo. Huli na nang malaman nila na kaya pala naging successful ang grocery store nila at maraming benta dahil ang nagbibigay ng swerte sa kanilang store ay ang duwende na nakatira sa kanila. Nang sirain ang bahay ay doon na nabankrupt ang grocery store nila.